Huwag basta-basta maniniwala kapag may tumawag sa inyo at sabihing may naaksidente na nakakilala ninyo. Story time! Meron kaming kapitbahay dati. Hindi naman sila sobrang yaman, pero medyo may kalakihan yung bahay. Isang pamilya, 3 yung anak, tapos OFW yung tatay. Meron din silang kasambahay. Nanay yung naghahatid sundo sa mga bata sa school. Tapos papasok siya sa office. Bale, tuwing umaga, may iiwan yung katiwala sa bahay. Mabait yung katiwala na yon. Ang pangalan niya, si Joanne. Isang umaga, may tumawag sa landline nila. Si Joanne yung nakasagot. Masamang balita. Ako nga pala si Lester at mahilig ako mag-story time dito sa TikTok. Kung hindi nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo na ako. Pagkasagot ni Joanne sa telepono, hindi niya kilala yung tumatawag. Isang lalaki. Parang may takot yung boses at nagmamadali. Ang sabi ng lalaki, alam mo ba kung anong nangyari sa amo mo? Nabangga siya ng isang mabilis na kotse. Dinala sa ospital at ngayon, agaw buhay. Naiiyak na si Joanne at nagpapanik. Hindi niya alam kung anong gagawin at hindi siya makapagsalita. Tapos sabi ng lalaki, pero kailangan operahan ng ate mo ngayon at kailangan mag-down payment sa ospital. Meron ka ba dyang 10,000? Mas lalong nagpanik si Joanne. Umiiyak siya at sinabi niya dun sa lalaki na wala siyang pera. Sumagot yung lalaki, yung mga alahas dun sa kwarto ng ate mo, kunin mo, isangla natin, tapos yun yung pambayad. Magkita tayo sa kanto ng village. Dagdag pa nung lalaki na kailangan na nila magkita ngayon. Kaya mabilis na pumunta si Joanne sa kwarto ng ate niya at kinuha yung mga alahas. Sumakay ng pedicab at pumunta sa gate ng village. Pagdating doon, nagulat siya sa nakita niya. Nagulat siya kasi nakita niya yung amo niya na bumababa ng jeep. Nilapitan niya, tapos kwinento niya kung ano yung nangyari. Ang sabi ng amo, hindi ako nabangga. Pauwi nga ako ng bahay ngayon kasi may nakalimutan ako. Mukhang nabudol-budol si Joanne. Kaya kayo, huwag kayong magpapaniwala sa mga taong tumatawag na hindi nyo kakilala.